Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ni Scorpio, asking for help and small steps. Ayan. So, siguro itong kailangan mong gawin sa ngayon, Scorpio. Hingi ka ng tulong, hingi ka ng suporta from other people, kung ano man itong kailangan mo. Kasi, lahat naman tayo entitled for help eh. Kaya huwag kayong magdalawang isip or huwag kayong matakot, mahiya na humingi ng tulong. Kasi we are all entitled for help. Okay? Walang exception dyan. Lahat tayo mangangailangan ng tulong at some point sa buhay natin. Kaya never be afraid or huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong, kumatok sa puso ng iba. Yun lang, kailangan mo lang piliin din kung sino yung lalapitan mo, sino yung hihingian mo ng tulong. Alright? Make sure na yung taong yun talagang willing or will be willing to help you. At kung ano man itong kunyari, gusto mong gawin, gusto mong isakatuparan na kung anumang bagay, 'di ba? Kailangan lang din natin ano to remember na magsimula tayo sa simula. Magsimula tayo sa baby steps muna. 'Di ba? Hindi po puwedeng isang malaking laktaw agad ang gagawin natin, 'di ba? Kasi wala namang shortcut 'no, sa buhay. Lahat dumadaan sa proseso, lahat dumadaan sa ano, sa by stages, 'di ba? Kaya ano tayo, let's remember 'no, na we can start, from small steps, from baby steps muna. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Scorpio. We have Chrysocolla, start fresh. Ayan, so may sisimulang bagong ganap na si Scorpio. Maybe you're going to start something new in your life, a new endeavor, a new venture. Pwedeng magsisimula din kayo ng mga bagong trabaho, career, business, bagong relationship, mga ganyan, ano? So, depende yan sa inyong sitwasyon. But yes, congrats sa'yo. Kasi 'di ba exciting, no? Kapag meron tayong sisimulang bagong sitwasyon sa buhay. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, what else? We have the Seven of Water. Ayan. So, maraming choices, no? Ang maaaring kinakaharap ninyo sa ngayon. Maaaring itong sitwasyon na to yung gumugulo sa isip mo na, yeah, pwedeng hingi ka ng advice from other people, no? Hingi ka ng opinion sa iba or maybe you can consult someone na mayroong expertise doon sa maaaring kino-consider ninyo na option dito, 'di ba? Para magkaroon kayo ng enough information 'no na makatulong sa na makapamili ng tama, 'no? Iwasan niyo lang 'no na mag-overanalyze, mag-overthink kasi minsan lalo tayong napapasama kapag nag-overanalyze tayo sa mga sitwasyon. So we have Ten of Earth. Wow, napakaganda nito, 'di ba? Ten of Earth is about prosperity, abundance, financial security, financial stability. Secured na dito yung inyong financial future with the Ten of Earth. Masaya ang pamilya kasi, alam mo yun, na-experience na siguro ninyo ngayon yung kasaganaan, 'di ba? Kasaganaan sa pera. Na-experience na ninyo rito yung ano, yung kaginhawaan, pagdating sa kaperahang aspeto. Maybe you also have established already, no? Kung ano man yung trabaho ninyo or pinagkukuhanan ninyo ng income, yung ganon, no? Kaya wala nang kaba,
Malangka ba? Kasi kumbaga meron kayong concrete source of income, no? So we have Two of Fire. This is about partnership. Baka merong partnership dito in business, in a project, collaboration, ano, sa isang proyekto, pwedeng ganon. And maybe ngayon then you are also making plans, no? Meron kayong pinagpaplanuhan sa ngayon. And that could be planning with this person na makakapartner ninyo. Pwedeng negosyo yung pinag-uusapan, maaring negosyo yung pinagpaplanuhan. And yeah, so siguro ito lang inaantay din ninyo na, mag-agree, no? Yung kung sino man ito nilalapitan ninyo na mag-ano, na makipag joint venture sa inyo, and after that siguro then you will continue na to progress. So what else? We have Eight of Fire. Si Eight of Fire, ano to, fast moving energy. Kaya po pwede na ang iba sa inyo rito is going to be busy, no? Kasi baka merong mga pagbabago dito sa buhay mo na mangyayari na mabilis ang transition, maaring merong mga gagawin kayo rito na kailangang aksyonan ninyo agad, 'di ba? Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, wag na kayong mag-delay pa ng kung ano man itong gagawin ninyo. So, take action right away, 'di ba? Pupuwede rin na meron travel dito, no, na gagawin ng iba sa inyo. Maybe you're going somewhere, could be international travel, 'no, puwedeng gano'n. Baka mamamasyal, baka meron kayong mga a-attend-ang convention, seminar, baka mag-i-study kayo abroad, yung mga gano'n ba. So, we also have the Eight of Air, ayan. So, si Eight of Air, um maaaring may confusion, may self-doubt na nararanasan kayo, and that could be related, no, dito sa choices, dito sa mga opportunity. So, 'wag na kasi baka nga nag-o-overanalyze or nag-o-overthink kayo. So, mas lalo tuloy kapag ganyan, pupuwedeng mas lalong hindi kayo makakapag-isip ng mabuti. 'Di ba? Mas lalong nagsasayang kayo ng oras if you're going to continue to overanalyze things, 'di ba? Kaya 'yun, pag-isipan ninyong mabuti, okay? Pag-isipan ninyong mabuti. Ask for help from other people, 'di ba? Mga tao na may expertise diyan, mga tao na siguro puwedeng, alam mo 'yun, puwedeng makapag-advice sa'yo, makapagbigay sa'yo ng bagong perspective, new input, mga ganyan, para hindi lang umiikot ng umiikot sa utak ninyo yung idea ninyo or yung iniisip ninyo, 'di ba? So, mas magandang makarinig kayo ng ibang ibang saloobin, ibang, perception ng ibang tao, mga ganyan. Kasi baka ma-inspire kayo diyan, 'no, puwedeng gano'n, makapag-isip kayo ng mas mas mabuti. So, we have Ten of Fire, ayan. So, paulit-ulit, 'no, mga cards ninyo. So, ito Ten of Fire, pagod na, baka napapagod na kayo kakaisip, napapagod na kayo overanalyze, 'di ba? So, 'yan, parang hindi ninyo na ngayon nagagawa ang mga dapat ninyong gawin. Sayang na ng oras, sayang na ng pagkakataon, panahon, mga ganyan. Kasi nga, baka super pagod na kayo kakaisip. Pupuwede rin na ang iba sa inyo trabaho ito, 'di ba? Pupuwedeng trabaho, overwork na kayo, pupuwedeng sa bahay sobra-sobra na din yung trabaho ninyo, 'di ba? Pupuwedeng kayo na nagtatrabaho, naghahanap buhay sa labas, pag-uwi niyo kayo pa ang gagawa ng lahat ng household chores, 'no? So, puwedeng gano'n. Kaya pahinga ka din. Okay, pahinga ka din, give yourself time to breathe. Kailangan kapag pagod ka, ipahinga mo 'yan para na magkaroon ka ng ano, time to breathe. Maka-recover muna yung katawan mo, isip mo sa pagwo-worry, sa pagtatrabaho, pagod. So, you need to refill your cup first, okay? At balikan mo yung mga trabaho mong 'yan. Kasi kapag nakapagpahinga ka na, nakatulog ka na, nakakain ka na ng maayos, edi talagang magiging energized kang muli. Then you can continue working, 'di ba? Pero kung pagod ka na, hirap ka na, ta's tuloy-tuloy pa rin trabaho mo, ay naku, mas lalong
o puwedeng ma-compromise pa diyan yung performance mo sa trabaho or ma-compromise pa yung quality ng trabaho mo, 'di ba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.